ng dilim, hindi na raw naglalabasan ng ilang kalalakihan sa Barangay Ampon. Meron daw kasing kampon ng kadiliman na hindi lang naghahasik ng lagim. Bigla-bigla rin daw itong nagdadakma. Galit siya sa tao. Kukunin na talaga yung ari sa laki. Dito raw nabubugad ang mga tiyanak. Patay na. Ang sarap ng inom natin, men, no? Wallet mo. Patay ka na naman sa misis mo. Wala siyang pake sa pera ko, ha? Hingi lang siya ng hingi. Baka hindi niya alam, malakas to sa chicks. Miss, gabi na. Ano yun? Bakla pala to eh. Hoy, kung bakla man ako sa inyong paningin, sisiguraduhin ko mas tsaka kayo sa akin. Totoo ba? Totoo. Kung bigyan kita ng dobleng black eye, ano, ha? Huwag na siya sasaktan! Grabe naman to makalingkis eh. Hero nga kita. Anong hero? Halik ka pa eh, halik ka Yung pa eh. kilay naman, Uro. Eh, syempre, alam mo naman tropa tayo, ba't mo ginagawa sa akin to? Eh kasi save me, ano ba? Muli ka na, baka mamaya pagkadis ka na pa ng mga to eh. Ikaw kasi. Oo. Tulungan mo nga ako. Ano yun? Garing di ba? At yan daw tiyanak, nandudukot ng ari ng mga lalaki. Hanggat sa mamatay ang biktima niya. Diyos ko, ano yun? Baklang tiyanak? Hindi ba pwedeng manyak na tiyanak? Hi, Guru! Ay! Ang buwan po! Saan mo nagsicharon? Ay, naku. Salamat, Piti. Mangunguha kasi kami ng tatay ko tsaka ni Bunso ng tahong. Tahong? Oo. Marami akong tahong. Maraming tahong doon sa pupuntahan niyo siguro. O mag-iingat ka ha. Mauna na ako, ha? Okay, bye. Nay. Okay. Bro, oh. Alam niya na kaya yung tungkol doon sa tiyanak? Kinakabahan ako eh. Baka di pa niya alam. Tsaka sana wag naman siya mabiktima. Tinatawag po namin yan siya balon na agong. Yun lang talaga ang kinukunan namin ng source sa water. Sumama ako sa papa ko doon sa may balon. Oh, diba kuya? Patay na patay sa'yo si Piti. Kahit saan palagi ka sinusundan. Alam ko sira talaga ulo mo eh, no? Hoy, hoy, hoy! Tumigil na kayo, ha? Sino ba yung Piti na yan? Dalaga pa ba yun? Dalaga. Hindi, tay, si Piti. Eh, yun yung dating macho, si Peter, yung anak po ni Aling Telma. Doon kami sa sapa. May narinig kami umiiyak na parang bata.
Tulong! Lumayo ka sa akin! Bitaw mo ako! Tay! Tay! Puro bakit? May maligno! Ano? May maligno! Ha? Saan? Kaya tayo, walis na tayo dito! Yung sinasabi ng mga matatanda namin, hindi na daw sila lumalabas kasi may mga tiyanak daw. Gusto niya nga makabalo siya. O kunin na talaga yung ari. Sayang naman. Mapakinabangan pa yan ng chicks. Ito yung mga baby na pinapanganak, namamatay na hindi nabibinyagan. Bakla, bakla! Hoy, bata yung bunganga mo, ha? Umuwi ka na sa inyo, nahanap ka na ng magulang mo. Parang awa mo na wag ako! Babae ako! Promise! Wala ito! Gumagamit ako ng napkin! Denton! Ingrid! Tumakbo na kayo! Mahilig ako sumama sa mama ko ng mga ngaruling. Namamas ko po! Ayan tuloy. Nagising tuloy yung baby. Hello, baby! Dahil dito, may naisip daw na solusyon ang ilang mga lalaki sa kanilang probinsya para hindi sila dakmain ng tiyanak. Bakla ka, kahit ano mangyari, huwag kang lilingon, ha? Huwag ka mag-alala, hindi tayo gagalawin ng halimaw na tiyanak na yun. Biglang yung bunganga mo, mabubuking tayo! Ingay mo! Papa ko, magdadamit babae pag naglakad pag gabi, pag lalo na pag siya lang isang maglakad. Kasi daw, pag babae, hindi yun pinakalaban ng tiyanak. At may pinaghihinalaan daw sila kung saan nakatira ang mga tiyanak. Ayan! 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 Dito raw namumugad ang mga tiyanak. Ha? Magdasal tayo dito. Ilabas ang inyong mga rosaryo! Hoy, labas si daw! Paligiran ng mga babae ang mga lalaki! Naadiha lang ko na dungog nga kuan, tingog sa tiyanak. Nya diha man magkuan sa balon. Oo, okay yan, Nay! Pero kay Eva. Oo. Ha? Uy! Ipuli ng mga alagad ng mga tiyab yung mga tiyanak na yan. Ang pa ako! Ang sakit! Ay, ate! Ay, bakit? May nakita akong tiyanak! Anong tiyanak? Para-paraan? I'm scared! May nakita akong tiyanak! Piti, ano ba? Wala namang tiyanak dyan eh. Ngunit ang kakatwa sa kwento ng mga taga-baryo, ang di umano talagang pakay raw ng mga tiyanak. Ang kapwa nila mga sanggol. Yung kapatid ko noon, 9 na buwan siya. Iniwan siya sa loob ng kwarto, magbayo siya ng palay para may makain kami. Senyang! Tingnan mo nga yung kapatid mo, baka nagugutom na. Senyang! Senyang, ano ba, Wi? Pagpunta niya, nangingitim na. Pagtingin nila, puro kalmot na ang katawan niya. After a year, nagbuntis na rin yung mama ko. Ginagambala pa rin siya na ng iyak. Mostly madaling araw. Mayroong dumaan na matanda. Huwag kang matakot. Magdasal ka ng taimtim. Dahil ang ipinagbubuntis mo ay patay na. Hindi totoo yan! Hindi ako naniwala sa'yo! Pag hindi kayo umalis sa bahay na to, talagang walang mabubuo na bata. Kasi naghahanap yung tiyanak ng kalaro. Yung bata kasi naisilang siyang premature. Patay na nga yung bata. Doon na sila naniniwala na talagang totoo yung sinasabi ng matanda. Patindog ni nga balay, damok man nagahambal dre sila. Mga lagyan gid ko na nila na dre. Ang baliti, balay nila na. Batigan ko kung mag-abot na sila. Tayop sa akon sing malamig nga hangin nga magsaka padulong sa akong ulo. Daw ginabitay ko ani sa langit. Sa patuloy na
pagsisiyasat ng aming team sa mga kakatwang pangyayari, may itinuro ang mga taga roon na sinaunang tradisyon na hinihinala nilang posibleng isa raw sa mga dahilan ng pagpaparamdam. Sabiit lang daw sa mga punong kahoy ang bata nga mamatay, wala man ginalubong. Kahit walang sakit, ginasabit lang yan. Ginagawa parang basket amin buon. Lang mamatay na lang sa iya. Yung pamilya po namin nung unang panahon, ganun din sila. Wala silang alam eh. Itong nagpa-practice po ng tradisyon is ito pong tribo ng mga Blaan. Ito yung tinatawag nilang sofeng. Ito yung patay na katawan ng sanggol is sinasabit sa malaking puno until na totally ma-decompose po. Ang paniniwala po nila is para mas malapit sa Panginoon po, madaling pupunta sa langit. Yung mga health services namin noon, so limited siya na makarating doon. Nang time na yun, wala tayong mga sakyanan. Pagpasok pa lang, may nakita na akong mga elemento. Minapil na ako sa sasakyan natin kanini. Ewan ko kung ayaw niya tayo patuloyin or something. Andyan lang siya sa likod. Kahit dyan sa mga puno, ang dami nila. Kasi, depende kasi sa kanila eh, by mood eh. Hindi mo masasabi. Yan. Ano yung nangyari po, ma'am? Nagpaparamdam na. Sino po yung nagpaparamdam po, ma'am? Yun yung sinasabi ko kanina, nandyan siya. Parang nagsasabi lang, sige, tuloy kayo. Okay lang ba kami pumunta doon? Sige nga, ano mo uli ilaw nyo? Okay lang daw. Yung may problema po talaga yung ilaw po ninyo? Wala, sir. Wala. Oo, kami napansin, nagpapapansin. Ngayon mag-alala, bababa na kami, malapit na kami sa inyo. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po. Nandyan na po sila. Nakamasid lang po sa atin. Naririnig kayo? Parang maliit na boses? Parang nag-uusap sila. May takbo ng takbo. Iyak po na parang bata na gutom na hindi niyo po mawari. Ang dating po nila, yung mga bata po rito na hindi binibigyan halaga. Ayun po yung balon. Oh, yun po, ma'am. Sige po, pasok po tayo. May nagbabantay po dito. Ano mga po traditional dito. Ang gusto po nila, pinahahalagahan lahat. Parang tama yung salita mo, ma'am. Iba po, sabi nga daw po dito, puro lalaki daw po ang nakukursunadahan. Oo po. Wala sa pagpapahalaga sa pamilya. Huwag mo na akong lapitan. Eh, diretso lang ha. Huwag kang lilingon ha. Tay, maglalagay lang po ako ng asin dito ha. Igalang natin sila kasi igagalang din nila tayo. Personally, ako bilang leader ng Katutubo, ako po'y naniniwala na mayroong mga ganyan. Maaring dahil noon, yung Katutubo noon, iba ang pamaraan sa paglibing ng mga bangkay. Hindi katulad ngayon na may mga sementeryo. Sa ngayon, hindi na ho siya pinapractice. Bilang respeto sa tribo ng Blaan, kung pwede, hindi natin i-associate bilang pangpanakot. Kuya, totoo ba? Yung mga tiyanak sila yung mga hinayaang mamatay dahil sa sakit nila? Hindi ko rin alam eh. Pero alam mo, totoo man yun o hindi. Sa tingin ko, biktima rin lang sila eh. Siguro, sila yung mga hindi nakaranas ng pagkalinga at saka pagmamahal. Na mga bata ang sagot sa kinabukasan. And I thank you. Hanggang dito ba naman sinusundan mo ako? Hoy, assuming ka, no? Hinahanap ka na ng tatay mo. Aray? Puro. Puro. Bakit? Puro mitsan. Aray, ano ba? Puro mitsan. Hindi mo madali. Uy, ano ka ba? Kumalma ka, hindi tiyanak, bata lang yun.
Nanyansi ka na naman sa kuya ko eh. Uy, hindi. Bakit daw kasi hindi na lang daw siya? Halika na nga. Uy, pagka mamata, kung kumpare tayo. Halika na. Bro, yung kapatid ko, masyado malis yun ito yan.